Hello science fans and welcome to Science's Corner. Here we take a break from our usual lessons and mag-enjoy tayo ng mas relaxed approach ng kwentuhan tungkol sa science, sa mga latest discoveries, at syempre sa buhay ng inyong resident Filipino scientist. Kung bago po kayo, ako po si Shona, ako po yung resident Filipino scientist. I am so glad that you can join us today. Every now and then, meron akong na-encounter na mga science stories na bigla akong napapatigil para, wow! Nangyari ba talaga yun? Yung episode natin today ay inspired ng isang moment na katulad nito. So ngayon, ang kwentuhan natin is isa sa mga remarkable discoveries ng synthetic biology, ang definition or value ng mga research na ginagawa natin, at isang napaka-interesting na question from one of our viewers regarding bakit may mga graduate studies na mas mabilis matapos, pero yung iba mas matagal. As always, by the end of the episode, I hope na meron kayong bagong natutunan and also na mas nagbago na rin yung pagtingin nyo sa science. Isa sa mga pinakamalaking balita ngayong buwan ay na nakagawa na ng isang totoong synthetic na cell ang mga scientists. Ginawa nila ito from scratch. Siyempre sa unang tingin parang unbelievable yung headline, di ba? Nakagawa ba talaga ng buhay ang mga scientists gamit lamang ang kagamitan sa laboratory? Siyempre yung mga ganong statement, very viral, ang bilis silang makakuha ng atensyon. Pero kung babasahin nyo talaga yung articles, yung katotohanan, medyo merong nuance or details na kailangan nating pag-usapan. Pero siyempre, fascinating pa rin siya. Yung research team na nakagawa nito, ang lead scientist nila ay si Dr. Kate Adamala. Ang inassemble nila ay tinatawag na SPUD cell. Ito ay isang synthetic cell na binuo gamit ang mga non-living components. Instead na yung usual technique na minomodify nila yung existing na cell para magamit sa mga experiment, nagbuo sila ng cell part by part hanggang kaya na nitong mag-function katulad ng buhay na cell. Yung cell na nagawa nila ay kayang mag-absorb ng nutrients, lumaki, at mag-divide or magparami. Pero under specific laboratory conditions lang. Sobrang simple niya compared sa pinakasimpleng prokaryote or bacteria. And sobrang nakadepende siya dun sa mga scientists na nag-program ng mga basic molecular functions para mag-survive siya. Dun sa article na nabasa ko, sabi pa nga ni Dr. Adamala, it's a very wimpy organism, which is, I think, sobrang true or sobrang real na comment from a scientist. Pero kasi, ang pinaka-exciting doon is yung mga scientists, nakagawa sila ng buhay from scratch. Pero ang exciting kasi doon sa discovery isn't, no? So, is not that the scientists created life. In fact, kung babasahin niyo yung mga articles, ingat na ingat mismo yung mga scientists na sinasabi nila na hindi daw life or buhay yung nagawa nila. Instead, kaya interesting yung ginawa nila is they have built a system, a simpler system na para mas maintindihan natin kung paano talaga nagsimula yung buhay sa planeta. Kung titingnan nyo kasi, lahat ng molecule na nandun sa loob ng SPUD cell ay nandoon kasi ginusto ng mga scientists. Ang ibig sabihin nun, alam nila exactly kung ano yung laman nun and para maintindihan kung ano yung function niya or anong ginagawa niya, pwede nilang tanggalin or palitan. Kung baga, para siyang nagbuwag ka ng machine, you take it apart piece by piece, tas bubuuin mo siya ulit para mas maintindihan mo kung ano talaga yung function ng bawat parte. Minsan kasi para maintindihan natin kung paano gumagana ang isang bagay or ang isang buhay, kailangan natin gumawa ng mas simpleng version nito instead na aralin yung final version. Yung research na to ay pumapasok sa field na tinatawag nating synthetic biology. Ang aim nila ay hindi lang aralin ang mga buhay na bagay pero gumawa or mag-engineer ng mga ito. Although yung SPUD cell ay wala pang problemang kayang isolve, dahil mas naiintindihan na natin yung function niya, syempre, gusto ng mga scientists na makakreate ng future versions nito na may iba't ibang kakayanan. Katulad ng, kayang gumawa ng gamot ng mas efficient, makakuha ng carbon dioxide na sobra sa ating hangin, tumulong maglinis ng mga polluted environment, o di kaya mag-produce ng mga mamahalin or importanteng biomolecules or chemicals na ginagawa pa ng ibang living things. Yung mga possibilities nito ay matagal pang panahon, mga taon pa bago siya mangyari. Pero lahat ng major scientific breakthrough ay nagsisimula sa isang maliit na discovery. Kahit ba mukha siyang
simple or useless at the moment. Habang nagre-research ako at binabasa ko yung mga articles tungkol sa mga discovery na ito, hindi ko mapigilang mapareflect ng konti bilang sa buhay ko as a scientist. Narinig ko na rin to sa mga estudyante ko at pwedeng kayo mismo naisip nyo na din siya. Pag nakakarinig tayo ng mga storya tungkol sa artificial intelligence, sa genetic engineering or gene editing, yung mga reusable rockets na ginagamit na ngayon, yung tinatawag nilang quantum computing. And ngayon, nakaya na ng mga scientists gumawa ng cells from scratch. Para bagang naimbento na ng mga scientists lahat ng pwedeng maimbento at na-discover na nila lahat ng posibleng ma-discover. Kung yung mga scientists ngayon ay nakakagawa na ng mga bagay na parang imposible for the previous generation of scientists, ano pang pwede nating ma-discover at lalong-lalo na yung susunod na generation ng scientists? Well, kung titingnan talaga natin, dapat yung mga discoveries na to, they should make us feel the complete opposite. Kasi kung titingnan nyo talaga, as in titingnan nyo ng mabuti, lahat ng major breakthrough na nakikita natin recently, ang talagang pinapakita niya is kung gaano pa karami yung hindi natin alam. Yung fact na sobrang sineselebrate natin na nakagawa tayo ng isang simple living thing, napaka-simplified na cell. Ang pinapakita niya is kahit sobrang tagal na nating inaaral ang mga buhay na bagay, hindi pa rin natin talaga alam kung ano yung minimum components para masabi nating buhay ang isang bagay. In fact, hindi pa rin natin alam hanggang ngayon kung paano ba talaga nagsimula ang buhay sa planeta natin. Isa pa, hindi rin natin pa sure kung ano yung function ng bawat gene na meron sa ating DNA. At tuloy-tuloy pa rin tayong nakaka-discover ng bagong organisms, bagong ecosystems, and even bagong biological processes every year. Sa paglalim kasi natin ng pag-iintindi sa science, mas marami tayong katanungan na nalalabas. Nakita na natin to sa history, paulit-ulit lang talaga siya. Nung natapos yung 19th century, akala ng mga tao, tapos na lahat ng pwedeng maging discovery sa physics. Tapos, biglang tinransform ni Einstein yung concept natin ng space and time. Tapos, nung na-discover nila yung DNA, akala nila tapos na. Pero actually, simula pa lang pala talaga yon ang pagkakaintindi natin sa genetics. Tapos, recently na-discover yung CRISPR. And dun pa lang natin na-realize na kahit ang tagal na ng genetic engineering, marami pa rin tayong bagong pwedeng matutunan. Bawat generation ng mga scientists, akala nila ina-approach na natin yung limits ng pwedeng ma-discover, only to be proven wrong sa mga bagong discoveries na naglalabas ng bagong tanong. I think dapat ma-encourage tayo sa thought na yan, lalong-lalo na yung mga kabataan dyan na nagsisimula pa lang ng kanilang science journey. Kasi kung feeling nyo wala kayong pwedeng ma-contribute na bago, napakarami pa talagang pwedeng ma-discover. Tsaka hindi naman lahat ng discovery kailangan headline. Napakaraming discovery ang nangyayari araw-araw na tahimik lang na ipapasa sa ibang tao. Merong mga nag-i-improve ng farming practices sa iba't ibang community. Meron gumagawa sila ng mas magandang paraan para ma-monitor or ma-survey yung mga sakit. Siyempre, marami dyan nagpo-protect ng biodiversity. Yung iba, nire-restore nila yung iba't ibang ecosystems na meron tayo. And siyempre, merong mga tumutulong sa local industries na meron sila para mas maging sustainable. Ang science naman kasi hindi siya nag-move forward dahil lang sa mga dramatic na breakthrough. Kaya siya nag-move forward dahil sa mga libo-libong careful observations, mga interesting at thoughtful na mga katanungan, at yung mga maliliit na improvements na dahan-dahang nagbabago sa quality ng buhay nating mga tao. Yung research-based naman na master's at PhD, ginawa sila for a different purpose. Ang goal nila is tayo bilang mga estudyante ay makagawa ng bagong kaalaman, new knowledge, rather than just mag-aral or alamin yung mga existing knowledge na. That means ang kailangan nating gawin is mag-design ng research questions, mag-collect ng data, i-analyze yung data, magsulat ng scientific paper at syempre isang research thesis, at i-defend yung ginawa nating work sa isang panel ng mga expert. So kung ikukumpara mo siya sa coursework, hindi siya sumusunod sa isang predictable na schedule. Pwedeng mag-fail yung mga experiments, pwedeng mag-breakdown yung mga equipment, pwedeng ma-delay yung fieldwork kasi bumabagyo or lumindol or kung ano man. And minsan, yung results na nakukuha mo
ay nakakapag-raise or nakakagawa ng iba pang katanungan that are actually better than your original questions. So, kailangan mong i-revise yung objectives mo. Hindi yun failure or kapalpakan. That's just how science works. So, for PhD students, syempre yung expectation mas mataas. Hindi ka bibigyan ng doctoral degree dahil lang matagal ka nang nag-aaral. Binibigay lang siya pag meron ka nang na-contribute na unique sa scientific community. Pwedeng yung contribution na yun ay malaki o kaya maliit. Pwedeng theoretical siya pero pwede ring practical. Pero kailangan na move forward niya yung field of study mo in a meaningful way. So dahil bawat research project ay magkakaiba, walang dalawang PhD journey ang pareho. Yung iba, mabilis matapos kasi baka naman mas focused or narrow yung research objective sila tapos, syempre, baka well-funded sila. Yung iba, pwedeng mas matagal kasi merong technical difficulties. Baka sobrang extensive ng fieldwork na kailangan gawin. O kaya, ang dami nilang na-encounter na challenges na hindi naman talaga mapapagplanuhan. So, kung kinukumpara mo yung research journey mo or yung academic journey mo sa ibang tao, ang kailangan mong tandaan, sabi nga ng Bini, ang buhay at ang research ay hindi isang karera. Ang progress sa science ay hindi minimeasure ng kung gaano ka kabilis. Tinitingnan natin yung quality, yung tinatawag na rigor, yung integrity ng work na ginagawa mo. Yung isang pag-aaral na in-extend ng 1 o 2 taon para masiguradong tama yung data ay mas maganda kaysa sa isang research na tumama nga sa deadline pero minadali naman. So kung babalikan natin yung kwentuhan natin ngayon, yung 3 topic ay connected naman talaga sa isa't isa. May mga scientists na nakabuo ng cell from scratch gamit ang mga katanungan ng mga sinaunang scientists na hindi natin nasagot dati. Tapos, yung mga future discoveries na gagawin natin ay nakadepende sa katanungan ng mga batang scientists natin ngayon. At syempre, yung mga researchers na yon, pag tinatapos na nila ang kanilang masters o kaya PhD, kailangan nila ng patience, kailangan nila ng resilience. At syempre, yung mga batang researchers na yon, pag tinatapos nila ang kanilang masters at PhD, mas kailangan nila ng patience at resilience kaysa yung nagmamadali silang umabot sa deadline na inimagine lang nila. Kasi ang science, hindi siya tungkol sa, ito meron na akong tamang sagot. It's about having the courage to ask yung mga susunod na questions na importante. Kaya every time feeling natin, andyan na yung dulo ng research, ng discoveries, makikita nyo may lalabas ulit na bagong horizon, bagong pwedeng ma-discover, bagong questions na pwedeng itanong. Para sa akin, isa yun sa mga pinakamagaganda at exciting na bagay bilang isang scientist. No matter how much we learn, there will always be another mystery that somebody who is curious will learn more about. And maybe, yung someone na yon ay ikaw na nanonood sa akin ngayon. But of course, before we wrap up, cringe na naman sila, it's time for our science joke for the month. Bakit daw yung mga synthetic cells ay hindi nayayaya sa mga KKB na kainan? Bakit? Kasi finifigure out pa nila kung paano mag-divide ng bill. Anyway, on a more serious note, kung isa kang batang scientist na handa ng mag-thesis pero kulang sa budget, bukas na po ang applications for the Scientia Thesis Grant 2026. Ang link para malaman kung paano mag-apply ay makikita sa description ng video na ito at pati na rin sa aming social media pages. Tuloy-tuloy pa rin po ang fundraising natin para mas marami tayong batang matulungan, and para po makapag-donate, makikita ang details na ito sa description, sa social media pages, and pati na rin sa screen kasi pwedeng mag-donate sa Land Bank at sa BDO. Marami din po tayong unique na merch ngayong taon. Meron tayong pink sticker pack. Meron tayong blue sticker pack. Sobrang cute, oh. And meron din po tayong acrylic pins na pwedeng mabenta. Kung fan din po kayo ng ating social media pages, meron din po tayong limited edition Scientia shirts na pink at white na pwedeng mabili. Lahat po ng bayad or income na nakukuha from these sales, lahat po yan ay dumidiretso sa ating Scientia Thesis Grant. Bawat tulong niyo po ay nakakasiguradong mas marami tayong kabataang masusuportahan sa kanilang STEM journey at mas magiging malalim ang kanilang contribution sa science community. So sana po na-enjoy nyo ang Scientia's Corner ngayong buwan, and see you all next time.